Kunot ang noo ni Lorraine nang buksan ang pinto. Biglang lumiwanag ang mukha niya nang makita ang kaibigan ni si Mary. "Mary, ikaw pala yan!" Sigaw niya rito at mabilis na sinalubong ng napakahigpit na yakap ang kaibigan. Nang kumalas siya ay tinignan niya ito mula ulo hanggang paa hanggang hawak ang magkabila nitong balikat. "Kamusta ka na? Anong ginagawa mo dito? Buti alam mo ang bahay ko." "Ano ka ba? Siyempre naman no." Anito at nilingon ang lalaking nasa tabi at hinawakan ito ang braso. Biglang natigilan si Lorraine. Ang kanina lang ay napakasayang mukha niya, biglang napalitan ng pagkatulala. Muling nanumbalik ang lahat ng sakit sa puso niya. "Si Zoren nga pala, ang asawa ko." Pakilala ni Mary sa kanya, sa ex-boyfriend niyang si Zoren. Nagkatitigan sila ng lalaki. Kapwa sila gulat nang makita ang isa't isa. "Uy, Sisi, tulala ka riyan," kalabit sa kanya ni Mary. Doon lang napabalik sa tamang wisyo si Lorraine. Oo. Hi, Zoren." Medyo pautal-utal nga niyang bati roon at inilahad ang kamay sa harap ng lalaki. Napalunok pa nga siya ng laway. Ngumiti ng maliit si Zoren at kinamayan din siya. Nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Lorraine ang tila kuryenteng dumaloy sa mga ugat niya. Bigla niyang nabitawan nang wala sa sarili ang kamay ni Zoren. Ilang siyang ngumiti at yumuko at para makawala sa ganoong klase ng sitwasyon, inaya na lamang niyang pumasok sa loob ng bahay niyang mag-asawa. "Ang ganda naman pala ng bahay mo, Sisi. Gusto ko ng ganito." Wika pa ng kaibigang si Mary na talagang tuwang-tuwa. Ngumiti ng tipid si Lorraine at naghanda ng juice at tinapay. Nang matapos ay inilagay na nga niya yon sa center table at umupo sa harap ng dalawa. "Bakit nga pala kayo na parito? Anong may paglilingkod ko?" Kinakabahan at nawawala sa sarili niyang tanong. Napalunok din siya ng laway. Sisi, may hihilingin sana akong pabor sa'yo." Litanya ng kaibigang si Mary at saka umupo sa tabi niya. Nagulat pa nga si Lorraine nang gawin yun ng kaibigang si Mary, lalo na nang hawakan siya nito sa kamay at pinisil pa yun na parabang makahulugan. Sandali rin siyang napatingin kay Zoren na malalim lang ang tingin sa kanya. "Ano yun? Parang napakaseryoso kinakabahan tuloy ako." Tanong nito at saka kinuha ang baso ng juice at ininom. Bigla siyang pinagpawisan. Nangangatog na ang tuhod niya sa kaba dahil kaharap lang niya ngayon ang ex-boyfriend niyang hanggang ngayon ay nagpapatibok pa rin ng puso niya. Yun nga lang, kailangan niya nang kalimutan yon dahil nakapag-asawa na pala ito, mismong kaibigan at kababata pa talaga niya. "Sisi, pwede ka ba namin kuhanin bilang surrogate mother?" Automatikong naibuga ni Lorraine ang iniinom na juice. Natawa naman si Mary habang si Zoren ay sumama ang muka. Natalamsikan kasi siya ng juice na naibuga ni Lorraine. "Ano ka mo? Ako? Gagawin yung surrogate mother?" Sabay turo sa sarili. Patuloy na nanlalaki ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala sa diretsahang pakay ni Mary. "Oo, Sisi. May sakit kasi ako Look, anito." At tinanggal ang wig na suot. Nagulantang si Lorraine nang makitang kalbo na pala ang kaibigan. "Anong nangyari sa'yo? Bakit wala kang buhok? Akala ko totoo yung buhok mo." Naituro pa nga ni Lorraine nang gulat na gulat ang hawak na wig ng kaibigan. "May cancer kasi ako sa dugo, Sisi. Stage 3 na. Nagkikimo na ako kaya ito, nakalbo na ako at mahina ng katawan." Malungkot at bagsak ang balikat nitong sabi. "Ano? Sorry, Sisi. Hindi ko sinabi sa'yo, ayoko kasi mag-alala ka eh." "Ha? Teka, hindi napaprocess ng utak ko eh. Magkabilang kamay siyang napahawak sa sentido. Kailan ka pa nagkaroon ng cancer sa dugo?
Hindi ba leukemia yun? Tumungo si Mary. 3 years na, Sisi. Kaya nga kami nakarating sa Amerika. Doon na ako nagpapagamot. May kakilala kasi roon si Zoren. Nagpakasakali kami na baka gumaling ako roon pero hindi. Mahina ang katawan ko. Hindi kayang labanan ng cancer ko. Kaya yun, kumakalat na yun sa katawan ko. Malungkot pa nitong sabi na dumurog sa puso ng dalaga. Sisi, pangarap kong magkaanak. Pangarap namin ni Zoren. Gusto kong matupad yun bago man lang sana ako mamatay. Napakunot na si Lorraine. Hoy, ano ka ba? Huwag mo kang sinasabi yan, hindi ka pa mamamatay. May taning na ang buhay ko, Sisi. Ano? Yumuko si Mary at nagpunas ng luha. Ang sabi ng doktor, 1 taon na lang daw ang lifespan ko. Depende pa sa magiging lakas ng katawan ko. Posibleng umikli raw yun. Ha? Kaya Sisi, please, sige na naman oh. Nagmamakaawa ako. Hinawakan ni Mary ang 2 kamay ng kaibigan at mabilis na lumuhod sa harapan nito. Napawang tuloy ang bibig ni Lorraine sa gulat. Akma niyang patatayuin ang kaibigan ngunit nagpatuloy ito sa pagsasalita habang lumuluha. Sisi, magbabayad ako. Kahit gaano pa kalaki, please lang Sisi, gusto kong matupad ang pangarap kong magkaanak. Kahit masubukan ko lang saglit. Sa kalagayan ng katawan ko, hindi ako pwedeng mabuntis. Hindi kaya ng katawan ko, baka madami pa ang magiging baby ko at mahawaan din ang sakit ko. O di kaya mamatay rin siya. O baka hindi masilayan ng mundo. Sisi, ikaw lang yung kaya sa isang taong kilala ko na pwedeng tumulong sa akin eh. Pagmamakaawa nito. Tila sumakit naman ang ulo ni Lorraine at lubusang nabigla sa mga nangyari. Sa hinihiling ng kaibigang matagal na nga niyang hindi nakita. Teka lang, Sisi. Nabibigla ako eh. Hindi madali ang hinihiling mo. Hindi ako pwedeng mabuntis dahil pinag-aaral ko pa ang kapatid ko. Wala na si nanay at tatay. Nung umalis ka makalipas ang 2 buwan, na aksidente sila. Kailangan ako ng kapatid ko, Sisi. Hindi kita mapagbibigyan. Magbabayad ako. Ako na. Ako nang magpapaaral sa mga kapatid mo. Kami nang bahala ng asawa ko. Please lang, Sisi, pumayag ka na. 2 million. Bibigyan kita ng 2 million, pumayag ka lang dalhin ang magiging anak namin ni Zoren. Please, parang awa mo na, Sisi. Pakiusap. Desperadang pakikiusap nito na nagpatulala sa dalaga. 2 million? Oo, 2 million, Sisi, 2 milyon. Tama ka, kaya sige na, pumayag ka na. Teka, bigyan niyo muna ako ng ilang araw na palugid para makapag-isip-isip. Hindi madali yan kaya pag-iisipan ko talaga ng todo-todo. Masyado kong nabibigla sa'yo, Mary. Napayo ko si Mary at umupo na sa tabi niya. Pinisil niya ang kamay ni Lorraine at nagpasalamat. Sinabi nilang babalik lang sila kapag nakapagdesisyon na si Lorraine. Tulala habang nakatingin si Lorraine sa kisame. Nasira-sira na nga. Patuloy na namumutawi sa isip niya ang pakiusap ng kaibigan. 3 araw na mula nung pumunta ito sa kanya at nakiusap pero hanggang ngayon, wala pa ring matatag na desisyon ang pumapasok sa isip niya. Anong gagawin ko? Tatanggapin ko ba? Tanong niya sa sarili at napasabunot na nga lamang sa ulo. Kapag hindi ko tinanggap, sayang naman yung 2 milyon. Pero kapag tinanggap ko, mapubuntis naman ako. Anak ng syuta, ano bang gagawin ko? Problemado nitong tanong sa sarili at nagpagulong-gulong sa kama hanggang sa naramdaman na lang niya ang kusang pagbagsak sa malamig na semento. Aray ko po! Sigaw niya sabay sapo sa balakang. Napaka-clumsy mo talaga, Lorraine. Sermon nito at pilit na itinayo ang sarili. Naupo siya sa gilid ng kama at bumuntong hininga. Sayang din ang opportunity na makapag-aral ang kapatid ko ng maayos. Na wala nang masyadong iniisip. Tanggapin ko na lang kaya. Anito at hinawakan ng tiyan niya. Sorry na baby matres ko ah. Lalagyan muna kita ng laman para mapagkakitaan kita. Pero hindi naman masama yung hangarin ko. Promise ko. Magiging worth it to. Yun nga lang kung makakapag-asawa pa ako sa lagay kong ito.
Hindi ko alam. Nakangusa nitong sabi at tumayo kahit na nahihirapan. Humarap siya sa harap ng salamin at tinignan doon ang refleksyon niya. Hay, lulubo ako niyan. Tataba ako. Kawawa naman tong sexy kong katawan. Nagmamaktol nitong litanya nang biglang maalala ang ex-boyfriend niya. Kung ano-ano na nga naiisip niya, para na siyang mababaliw. Hays, tapos kay Zorin pa sperm ang gagamitin. Anak ng shoota, pagtitripan pa ako ng tadhana? Bakit sa dinami-rami ng lalaki sa mundo, bakit si Zorin pa talaga ang napangasawa ni Mary? Napabaliw na yata ako. Anito at nagdadabog na ginulo ang buhok. Pero bahala na. Sayang ang 2 milyon. Kakalimutan ko na lang nakaraan namin ni Zorin. Total may asawa na siya. Dapat lang na mabura na siya sa isip ko. Fling-fling lang naman ang relasyon namin noon eh. Huminga siya. Nang malalim pagkatapos ay nagtungo sa harap ng drawer niya. Kinuha niya ang telepono gayon din ang calling card na iniwan ni Mary. 9 na buwan lang naman ako mabubuntis eh. Pagkatapos noon, wala na. May 2 milyon na ako. Nakapag-aral pa ang kapatid ko. Aalis na lang siguro ako ng bansa kapag natapos ng kontrata. At least natulungan ko naman ang kapatid ko. Kumakabog ang dibdib niya nang idaya lang numero. Lumunok siya ng laway nang marinig na sinugot na ngayon ng tao sa kabilang linya. Hello? Sino to? Boses ni Mary. Lalong dumoble ang kabang nararamdaman ni Lorraine. Hello Mary, pwede ba tayong magkita? Lorraine? Tawag ng babae sa kanya mula sa kabilang linya na para bang nabuhayan ng kaluluwa. OMG Lorraine, sige, doon na lang tayo sa coffee shop malapit sa bahay mo para hindi ka na maglakad ng malayo. Excited nitong sabi na sinang-ayunan ng dalaga. Sapo niya ang dibdib nang ibaba ang telepono. Bahala na si Batman. Tanging naibulalas nito at saka na pumasok sa banyo para maligo. Nang matapos, nagbihis at nag-ayos na nga rin siya. Napangiti siya nang makita sa salamin ang refleksyon niyang napakaganda. Mestiza kasi si Lorraine. Magandang mukha, matangos ang ilong at napakapula ng labi. Idagdag mo pa yung napakagandang hubog ng katawan niya. Kahit na madalang lang mag-ehersisyo. Nagpunta siya sa nasabing coffee shop at bigla pa siyang nakaramdam ng hiya nang makita roon ang kaibigang si Mary at ang asawa nitong ex-boyfriend niyang si Zoren. Kanina pa yata sila nandito. Nakakahiya naman. Bulong niya at kinagat ang ibabang labi. Mabilis siyang pumasok at umupo sa harap ni Mary. Magkatabi ngayon ang mag-asawa sa harap niya. Pang-4 na tao lang ang lamesang gamit nila. Uy, kanina pa ba kayo? Pasensya na. Ngayon lang ako. Naghintay yata kayo ng matagal. Anito nang nahihiya. Bukod pa roon, ay ramdam niya ang deretsang titig sa kanya ni Zore na para bang may gusto itong sabihin na hindi niya maintindihan. Ano ka ba, Sisi? Okay lang. Kararating lang din namin ng asawa ko. Ani naman ni Mary at pinisil pa ang kamay ni Zoren. Napatingin doon si Lorraine. Napapikit siya ng kaunti dahil bigla na lamang naramdaman na tila may patalim na sumaksak sa dibdib niya. Nginitian na lang ng tipid ni Zoren ang asawa. So ano, Sisi? Nakapag-desisyon ka na ba? Diretsahang tanong ni Mary. Napalunok ng laway si Lorraine. Akma na niyang ibubuka ang bibig upang sumagot nang bigla na lamang dumating ang waiter. Nagtanong ito kung ano ang order nilang coffee. Cappuccino sa akin, sir. Nakangiting sagot ni Mary matapos tignan ang menu. Tumango naman ang waiter. Tinignan ni Lorraine ang ex-boyfriend na seryosong nakatingin sa menu. Biglang umiti ang lalaki kaya napakurap siya ng mga mata at binawi ang pagkakatingin kay Zoren. Ikaw babe, anong gusto mo? Nakangiting tanong ni Mary. Napapikit na nga lamang ng mariin si Lorraine. Para na naman siyang sinaksak sa kung ano. Mocha latte sa amin ni Lorraine. Anito sa waiter. Saka ngumiti. Natigilan naman si Lorraine at mabilis na napalingon sa lalaking nakatingin sa waiter. Nang tignan din niya si Mary, nakaawang ang bibig nito. Halatang natigilan at nabigla sa sinabi si Zoren. Dahan-dahan itong lumingon kay Lorraine.
Kaya ang dalaga, mabilis na nagbaling ng tingin sa waiter. Ayoko na ng mocha latte. Dalgona na lang. Anita sa waiter nang bigla namang pinutol yon ni Zoren. Pero ayaw mo ng dalgona, hindi ba? Favorite mo nga ang mocha latte. Pagpupumilit pa nga nito. Mali ay bumilis ang pagkabilis-bilis ang tibok ng puso ni Lorraine. Napatingin din sa kanya si Mary na halatang parang medyo na-disappoint. Kaya binalingan niya ng masamang tingin si Zoren upang senyasan na tumigil na nga to. Pagkatapos ay nilingon niya ang waiter. Kung ano ang order ko, sir? Yan lang po. Lita niya nito sa waiter at tipid na ngumiti. Napakamot na nga lang ng ulo ang waiter at inulit sa kanilang order. Walang ibang nagawa si Zoren kung hindi ang sapilitang tumango. Napabuntong hininga naman si Lorraine nang nagpipigil. Hays, anong problema niya? Hindi yata nag-iisip eh. Inis nitong bulong sa sarili at nilamutak ang panyo na kanina pa niya hawak. So, may decision ka na ba, Lorraine? Muli ay tanong ni Mary. Nagangat pa nga siya ng tingin dito, gayon din kay Zoren. Lumunok siya ng laway at humugot ng lakas ng loob sa sarili. Yes, pumapayag na ako. Sagot ni Lorraine na automatikong nagpaningning ng mga mata ni Mary. Talaga? OMG Sisi, napasaya mo ako ng sobra. Anito at maigpit pang hinawakan ng magkabilang kamay ni Lorraine. Nabigla at nagulat si Lorraine. Hindi niya lamang ire-react, ngunit nang makita ang pagngisi ng lalaki, ay nailang siya. Sinakyan na lamang niya ang pagtango at tipid na peking ngiti ang napakasayang kaibigan. So, bukas, ready ka na ba? Magpupunta tayo sa doktor at ipapacheck up ka namin para malaman namin kung pwede ka na ba sa gagawing surrogacy. Excited pang pahayag ni Mary. Ngumiti at tumango na lang si Lorraine. Ininom na nga rin niya ang coffee na dala ng waiter at napaasim pa ang itsura ng mukha niya ng malasahan ng dalgona coffee na sapilitan nga niyang in-order. Napailing naman ang ulo si Zoren at masama ang loob na ininom ang favorite coffee nila ng ex-girlfriend. Sinabi ko kasing mocha latte na lang. Igting pa nga ng panganitong bulong at saka suminghal. Kinabukasan, sumailalim silang tatlo sa napakabusising pagsusuri, lalo na si Lorraine na gagawing surrogate mother. Pero dahil provided ng mag-asawa ang sperm at egg cell, gestational surrogacy ang gagawin. Pumasa naman si Lorraine sa pagsusuri. Malusog ang kanyang pangangatawan at walang nakikita na maaaring maging problema sa kanyang matres. Makalipas ng ilang araw, pinabalik muli ng mag-asawa si Lorraine sa ospital. Wika ng mga ito, successful nang na-develop ang sperm at egg cell at maaari na itong ilagay sa kanya. Kaya si Lorraine, sobrang kinakabahan pero parang sa magandang kinabukasan na naghihintay sa kanilang magkapatid. At para na rin sa kanyang kaibigan na si Mary, handa niyang gawin ang lahat. Bago sa mailalim sa surrogacy, mahigpit na hinawakan ni Mary ang kamay niya. Nakaupo na nga lang din ito sa wheelchair dahil sumama na naman ang pakiramdam niya. Kahit na anong mangyari, Sisi, magpakatatag ka. Ha? An ito habang nangingilid ang luha. Napakunot ang noo ni Lorraine, lalo na nang mabasa sa mukha ng kaibigan na para bang may kakaiba ng hindi niya naiintindihan. Gayunpaman tinawanan niya lamang yan ng pilit. Ano ka ba naman, Sisi? Ikaw ang magpakatatag. Ibibigay ko sa inyong mag-asawa ang pinapangarap niyong anak. Kaya magpalakas ka. Alagaan mo pa ang magiging baby mo, ha? Ngumiti ng tipid na animoy nasasaktan si Mary. Na magiging anak mo rin, Sisi. Ikaw pa rin naman ang magdadala sa kanya sa sinapupunan mo. Pero kayo pa rin ang biological parents. Pagtatama nito sa sinabi ng kaibigan, saka ngumiti. Tipid ng ngiti lang din ang sinagot ni Mary. Naramdaman na lang niya ang paghimas ng asawa sa balikat niya na para bang kinocomfort siya nito. Ngumiti lang naman ang tipid, ngunit pilit na matamis si Lorraine. Tila ba hanggang ngayon ay nakakaramdam pa rin siya
ng selos pero dahil may asawa na si Zoren, mas pinili na lang niyang gawin ang tama at lumugar sa tama. Ilang sandali pa, dinala na nga rin siya ng mga nurse sa operating room. At doon ay sinagawang surrogacy. Napapikit pa siya nang mariin dahil masakit ang ipinasok na mantipis na catheter sa kanya na kung saan dadaloy ang developed na egg and sperm cell na itatanim sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, matagumpay yung naisagawa. Napangiti siya kahit na nakakaramdam ng panghihina dahil kahit na may anesthesia, naramdaman pa rin niya ang sakit. Ilang araw siyang namalagi sa ospital upang obserbahan at nang maging matatag na mula sa loob niyang sperm at egg cell na itinanim sa kanya, pinayuhan na rin siya nitong umuwi at doon na magpatuloy sa pagbubuntis. Binigyan na rin siya ng ilang gamot at vitamins at ilang medisina na makakatulong sa kanya upang manatili na makapit sa kanya ang mabubuo na fetus. Hinding-hindi ako magsasawang magpasalamat sa iyo, Lorraine. At least, mawala man ako sa mundong to, alam kong may makakasama ng asawa ko. Ang anak ko! Hinding-hindi ako mag-aalala na baka binabalot siya ng kalungkutan habang wala ako. Wika ni Mary habang nakaupo sila sa sofa. Naging masagana rin ang pagtulo ng luha nito. Ngumiti ng tipid si Lorraine at mahigpit din hinawakan ng kamay ni Mary. Ano ka ba? Hindi ka pa mawawala, Mary. Alagaan mo pa ang magiging anak mo. Kayo ni Zoren. Kaya lumaban ka, ha? Kung ano nang sinasabi mo eh. Pero Lorraine, kung sakali lang naman, pwede pa ba akong humingi ng pabor sa'yo? Napakunot ang noon ng dalaga. Ano yun? Kung sakali na, hindi na ako magtagal at hindi ko na maabutan ng anak ko o ang paglaki niya sa tabi ko, pwede bang ikaw ang humalili sa kanya bilang ina? Biglang namutla ang mukha ng dalaga. Ha? Sabi nga ng doktor, may taning na ang buhay ko. Ayokong lumaki ang magiging anak ko nung walang kinikilalang ina. Kung sakali lang naman, Lorraine, hindi naman kita pipilitin dahil masyado na ang hinihiling ko sa'yo. Sandaling natulala si Lorraine. Napalingon siya sa direksyon ni Zoren na nakatuon lang ang atensyon sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng kaba, ngunit nang balingan ng tingin si Mary na lubos nang nangihina habang nagmamakaawa sa kanya, ay para bang ilulusaw ang puso niya. Masigit siyang nasasaktan para rito. Sige Sisi, anito na lang dahil gustong pagbigyan ng kaibigan. Pero hindi siya sure, ngumiti na lang siya ng pilit. Lumiwanag naman ang mukha ni Mary. May naubuhayan ito at nabigyan ng pag-asa. Talaga? Naku Sisi, maraming salamat talaga. Utang ko talaga sa iyo ang lahat. Sobrang salamat Sisi. Anito ng paulit-ulit habang lumuluha siyang niyakap ito. Hinimas naman ni Lorraine ang likod ng kaibigan at pinaramdam ang comfort at pangunawa na kailangan nito. Nang mismong araw ring yun, ay sinundo na nga ni Zoren ang nag-iisang kapatid ni Lorraine na si Anastasia. Napagdesisyonan kasi nilang lahat na doon muna titira si Lorraine sa bahay nila ni Mary. Habang nagdadalang tao ito, kasabay na rin ang pagbibigay kay Lorraine nang ipinangako nilang 2 milyon at pagsagot sa pag-aaral ni Anastasia. Pagkalipas ng ilang araw, na maya't mayang pagdaing at panghihina ni Mary, madalas itong isinusugot ni Zoren sa ospital. Puno ng pag-aalala si Lorraine sa mga araw na nagdaraan. Gustuhin man niyang puntahan madalas ang kaibigan sa ospital, pinipigilan siya ni Zoren dahil baka makasama yun sa kanya. Matatapang kasi ang gamot sa ospital at nakaka-stress ang tanawin doon dahil puro na lang may sakit at mga nag-aagaw buhay ang mga taong naroon. Ayaw niyang ma-stress. Ito dahil posibleng maapektuhan nun ang batang dinadala niya kaya madalas naiiwan lang na mag-isa si Lorraine sa bahay ng mag-asawa. Si Anastasia kasi ay araw-araw na nasa eskwela. Maging Sabado at Linggo ay abala ito sa pag-aaral dahil humahabol na maging valedictorian para sa kanyang ate Lorraine. Isang araw habang mahimbing na natutulog si Lorraine, ay nagising siya
nang maramdaman niya ang isang mainit na kamay na humahaplos sa balikat niya. Nang balingan niya ang tingin kung sino yun, napabalikwas siya sa gulat. Zoren? Lorraine. Malungkot at punong-puno ng bigat na tawag nito. Bakit? Anong nangyari? Teka, umiiyak ka ba? Anito, at pilit na tinitignan ang mukha ng lalaki na ngayon ay nakayuko na humahagulgol sa mahinang pagiyak. Naamoy niya rin mula rito ang amoy ng alak. Huy Zoren, amoy kang alak eh. Ano bang nangyari sa'yo? San ka galing? Kamusta si Mary? Sa halip, napagsagot ay isang malakas na paghagulgol ang narinig niya kay Zoren. Natigilan na lang din siya nang maramdaman ang biglang pagyakap nito sa kanya. Muli ay halos kabugin na naman siya ng malakas na kaba. Napalunok siya ng laway at dahan-dahang inilapat ang kamay sa likod ng lalaki. Zoren, sagot naman ng lalaki. Si Mary, lalong nangihina. Lalong humihina ang asawa ko, ang sabi ng doktor. Posible nang hindi maabutan ni Mary ang magiging anak namin. Anito na lalong nagpatigas ng kalamnan ni Lorraine. Hindi siya kaagad nakapagsalita at nakakilos. Ano? Nangihinang tanong ni Lorraine sa lalaki. Lorraine, hindi ko alam ang gagawin ko. Pagtatapat nito sa kanya, na parang ikinabasag ng pusong tagpi-tagpi ng dalaga. Hindi niya alam kung nasasaktan ba siya dahil sa kalagayan ni Mary o nasasaktan ba siya dahil sa sinabi ni Zoren. Huwag kang mawala ng pag-asa. Lalaban pa si Mary. Nangako siya sa akin kahapon na lalaban siya dahil gusto niya pang makita ang anak niya kaya magpakatatag ka. Malakas ang kaibigan ko. Buong tapang nasambit ng dalaga kahit na dindurog na ang puso niya. Malakas na pag-iyak naman ang narinig niya sa lalaki. Doon na rin ito sa kama niya nakatulog dahil sa kalasingan. Kaya inasikaso na lamang niya ito at nang matapos umupo siya sa tabi ni Zoren. Hinaplos niya ang noo nito, pahagod sa buhok niya. Animoy, inaamo niya ito nang wala sa sarili kasabay ang pagpatak ng masaganang luha niya. Biglang nanumbalik sa kanyang alaala ang masaya nilang nakaranon. Alam mo love, isa lang ang pangarap ko. Buong kumpiyansang sambit ng binata habang nakataas pa ang noong nakatingin sa kanya at nakangiti ng malawak. Napakunot noon naman si Lorraine. Ano naman yun love? Ang dami mong ang pangarap eh. May halong pagtatampong sambit ni Lorraine. Ngunit sa pabiro lamang na paraan. Kasalukuyan silang nasa oval ng paaralan. Lunchtime ngayon at katatapos lang nilang kumain. Naghihintay lang sila na mag-alauna na ng tanghali para sa susunod nilang klase. Oo, isa silang high school sweethearts. Syempre love. Anito, at tinakbayan pa ang babae. Marami talaga akong pangarap dahil gusto kong ibigay sa'yo ang pinakamagandang buhay sa lahat. At saka, pangarap kong magkaroon ng pamilya kasama ka, no? Kaya mataas ako kung mangarap. Pero alam mo kung anong pinakamataas kong pangarap sa lahat? Tumigil sa pagsasalita si Zoren at tumingin sa kanya. Kinikilig at nangingiti namang nagbalik tingin sa kanya si Lorraine ang nakakunot ng noo. Ano yun? Yun ang sagutin mo ko. Anito at saka mabilis na lumuhod sa harap niya kasabay ang pagpapakita ng isang silver ring. Napatakip ng bibig si Lorraine. Pwede bang maging akin ka sa future? Lunok laway at kabadong tanong ni Zoren. Tuluyan namang napatakip ng mukhang dalaga. Nang makita sila ng mga estudyante sa paligid, nagsilapitan ito at nagsisitili sa paligid nila. Sumagana naman ang luha sa mukha ni Lorraine bago tumango. Nanlaki tuloy ang mga mata ni Zoren. Talaga? Hindi makapaniwala nitong tanong na muling sinang-ayunan ng pagtango ni Lorraine. Napatalon sa labis na galak si Zoren at mabilis na isinuot sa daliri ni Lorraine ang singsing. Pagkatapos ay niyakap niya ito ng mahigpit na ikinakilig na naman ng mga estudyante sa paligid. Salamat love, mahal na mahal kita.
Anito at paulit-ulit na hinalikan ng noo at labi ng babae. Napangiti ng mapait si Lorraine habang inaalala ang kanilang nakaraan. Mula sa nakatagong kwintas niya sa loob ng suot niyang round t-shirt ay hinugot ngayon at tignan ang silver ring na hanggang ngayon ay tinatago niya pa rin. Ang silver ring na alaala ng kanilang nakaraan, ang silver ring na siyang promise ring sa kanya ng lalaki, ngunit nang malaman niya na may asawa na ito, pagkatapos ng hiwalayan nilang padalos-dalos ay tuluyan ng nabasag ang lahat. Nawalan na siya ng pag-asa na posibleng maibalik at maayos ang lahat. Napabuntong hininga siya at tinignan ang natutulog na si Zoren. Gayunpaman, masaya ako na muli ka makita at mapasaya. Masaya ako na ang kaibigan ko nakatuluyan mo. At least, alam ko na sa sarili ko na safe ka sa kanya at kaya kanyang mahalin ng masigit pa sa pagmamahal ko sa iyo, Zoren. Mahal na mahal pa rin kita, pero kalilimutan ko na ang lahat. Alang-alang sa kapayapaan nating lahat. Anito at saka tumayo. Kinuha niya rin ang sing-sing mula sa kwintas niya at inilagay yon sa gilid ng kama. Ngumiti siya nang mapakla at inayos niya ang kumot. At bagsak ang magkabilang balikat na lumabas ng kwarto. Sa tabi ni Anastasia sa kwarto nito, doon muna siya natulog habang ang puso ay patuloy sa pagluha. Kinabukasan, masakit ang buong katawan ni Zoren. Nang magising, salubong ang kilay niyang bumangon at nilingon ang bintana. Napabalikwas siya dahil tanghali na pala. Akma na sana siya sa pagtayo nang bigla niyang maramdaman ang nadaganan ng kamay niya nang itukod niya ito sa kama. Kunot ang noon niyang tinignan yon nang biglang matigilan. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang sing-sing na gawa sa silver. Pinamilyar niya ang itsura noon at nang makita na mula sa loob ng sing-sing ay nakaukit ang mga letrang A, Heart B. Natigilan siya. Bigla siyang napatingin sa kawalan habang mahigpit na hinahawakan ng promise ring niya noon para sa dalaga. Lorraine. Pagbaba niya ng hagdan, naabutan niyang naghahain ng almusal si Lorraine. Bigla niyang nasapo ang dibdib sa napakabilis na pagtibok. Aaminin man niya sa sarili o hindi, magmula nang magkita silang muli ni Lorraine, nanumbalik ang lahat ng puso niya na matagal na nga niyang pilit na kinakalimutan noon. Nilapitan niya ang babae at umupo sa harap ng lamesa. Natigilan si Lorraine sa paghahanda ng hapagkainan. Nang mapansin ni Lorraine na seryosong nakatingin sa kanyang lalaki at mabilis siyang umiwas ng tingin at napakurap-kurap pa ng mga mata. Nasaan na si Anastasia? Malamig na tanong ni Zoren. Pumasok na. May project pa raw silang tatapusin kaya maaga silang umalis. Nakapag-almusal man lang ba siya? Hindi na nga eh. Dinagdagan ko na lang ang baon niya para roon na makakain. Ilang nasagot muli ng dalaga saka bumalik sa harap ng sink. Doon ay huminga siya nang malalim at humugot ng lakas ng loob sa sarili. Lorraine, kalma. Kaya mo yan. Anito, sa isipan at nang matapos maghugas ng kamay, bumalik na rin siya sa harap ng hapagkainan upang kumain kasama si Zoren. Pupunta ka ba mamaya kay Mary? Pagbasag niya sa katahimikan. Nagangat naman sa kanya ng tingin si Zoren at marahang nginuya ang laman ng bibig niya. Oo, tipid nitong sagot at muling tinuhog ng tinidor ang patatas na ulam. Isinubo niya yon ngunit natigilan sa pagmuya nang muling magsalita ang dalaga. Sasama sana ako. Gusto ko siyang makita ng personal. Nilunok ni Lorraine ang laman ng bibig niya at nanatiling nakatuon ang buong atensyon sa platong nasa harap niya. Ramdam niyang nakatingin pa rin sa kanya si Zoren na para bang gusto na lang niyang ikalusaw nang wala sa oras. Lorraine, mahal mo pa ba ako? Biglang tanong ng lalaki. Automatikong nasamid ang dalaga sa tanong na yon. Mabilis niyang kinuha ang baso sa gilid niya na may lamang tubig at ininom yon. Tinaasan niya nang tingin ng lalaki ngunit sa halip na mag-react ay naistatwa lamang siya
sa napakaseryosong mukha nitong titig na titig sa kanya. Kasi ako, mahal pa rin kita. Muli ay napalunok ang dalaga. Mabilis niyang naramdaman ang pag-init ng magkabilang pisngi niya at napakurap-kurap ng mga mata. Ibinaling niya ang atensyon ng paningin sa kinakain at pekeng tumawa kahit nakabangkaba. Ano bang sinasabi mo? Nababaliw ka na yata. May asawa ka na, Zoren. Matagal na tayong tapos. Tapusin mo na lang yung kinakain mo at magpunta tayo kay Mary. Gusto ko siyang makita. Ako, ayaw mo ba akong makita ulit? Napatigil ang dalaga sa pagsasalita. Muli siyang lumunok ng laway. Natutunan ko na lang mahalin si Mary. Buhat nang maghiwalay tayo. Napakunot noo si Lorraine. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Nasasaktang tanong ng dalaga nang putulin niya kung ano man ang gusto pang sabihin ni Zoren. Ngunit ang lalaki hindi siya pinansin. Dahil broken-hearted ako nun. Si Mary yung nag-comfort sa akin. Baka sakaling matulungan niya ako na mag-move on. Kaya heto. Ano? Natawa si Zoren at kumuha ng tissue. Pinunasan pa nga niya ang gilid ng labi ni Lorraine at sumandal sa upuan. Mapusisi niyang pinakatitigan si Lorraine na naghatid sa dalaga ng pagkailang. Pagkailang na hindi niya kayang labanan. Oo, sobrang gulo ng isip ko noon. Pero mahigit kalahating taon din kaming nagsama hanggang sa nalaman naming may sakit siyang leukemia. Kaya yun, hindi ko siya magawang iwan at natutunan kong magmalasakit sa kanya. Masama mang pakinggan pero hindi ko alam kung yung pagmamahal ba na yun ay guilt na nararamdaman ko at awa para sa kanya. Nawalan na rin ako ng pag-asa na muli tayong magkita. Dahil doon, ginamit ko ang connection ko para makarating kami sa Amerika. Gusto kong tulungan si Mary na gumaling at lumaban sa sakit niya. Napakabuti niyang tao, Lorraine. Kahit sa akin. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ng dalaga. Ilang segundo pa, bigla na lamang yun bumagsak sa mukha niya. At dahil kasal kami, pangarap niya talagang magkaroon ng anak. Kung sakali namang mawala siya agad, pangarap niya na makitang may makakasama ko. At yun ay ang pagkakaroon namin ng anak. Pero dahil sa kondisyon niya, naging imposible na yun. Napaangat ng tingin si Lorraine sa kanya. Nagpatuloy siya sa seryosong pananalita. Ang sabi niya sa akin, meron siyang kaibigan sa Pilipinas na maaaring makatulong sa amin para magkaanak. Sinuportahan ko siya dahil alam kong yun ang magpapasaya sa kanya, lalo na ngayon na unti-unti na siyang kinakain ng sakit. Pero hindi ko alam na ikaw palang tinutukoy niya. Lalong sumagana. Sa mga mata ni Lorraine ang mga luha. Ani may bahayon na patuloy umaagos sa mukha niya. Nakita mo naman kung gaano nagmamakaawa at kadesperada si Mary para mapapayag ka, diba? Ang ipon niya sa bangko, 2 milyon lang. Nagawa niyang ibayad sa iyo yun ng buo para lang mapapayag ka. Para lang mabigyan niya ako ng anak dahil ayaw niyang iwan akong mag-isa. Ani mo'y babasaging pinggan na tuluyang nabasag ang puso ng dalaga. Nasapo niya ang dibdib at napahagulgol ng iyak. Patawarin mo ako, Zoren. I'm sorry. Sorry, kasalanan ko. Hindi. Kasalanan nating dalawa. Hindi ako naging mabuti at matured na boyfriend sa'yo noon. Madalas ay sarili ko ang iniisip ko. Mas marami akong oras sa video games at sa kung ano-ano pa. Pagbabarkada. Hanggang sa panahon ngayon, pinagsisisihan ko yon. Napaangat muli ng tingin si Lorraine sa lalaki. Zoren. Pero muling sabi nito, isa lang ang gusto kong malaman, Lorraine. Mahal mo pa ba ako? Lumunok ng laway ang lalaki. Napansin yun ni Lorraine sa paggalaw ng Adam's apple nito. Napalunok din siya. Mas lalo niyang naramdaman ang napakabilis na pagtibok ng puso niya. Hindi na yun ang mahalaga ngayon, Zoren, kundi si Mary. Kailangan niya tayo. Alam ko yon. Pero hindi ko lang mapigilan na sabihin muli na mahal pa rin kita. Natigilan ng dalaga. Napakurap-kurap naman siya ng mata. I'm sorry, Zoren. Hindi kita kayang mahalin sa pagkakataong to. Malaking kasalanan na mahalin ka ngayong
Kasal ka na at dinadala ko ang magiging anak niyo ni Mary. Kaibigan ko siya. Magiging anak natin. Pagpuputol ng lalaki sa sinasabi ni Lorraine. Automatiko namang natigilan si Lorraine. Animoy huminto ang pagtibok ng puso niya. Para bang sandaling huminto ang mundo sa kanya. Para siyang nabingi sa sinabi ni Zoren. Anong ibig mong sabihin? Napaiwas ng tingin si Zoren sa kanya. Sinapon nito ang sariling dibdib at ipinakit ng mariin ang mga mata. Tila nahirapan ito sa paghinga. Zoren, anong ibig mong sabihin? Sagutin mo ko. Hindi naging successful ang pagdevelop sa sperm at egg cell namin ni Mary. Ako ang unang kinausap ng doktor dahil baka hindi kayanin ng puso ni Mary kapag nalaman niyang hindi yun ganoon. Gustong-gusto talaga ni Mary ang mabigyan ako ng anak at nakikita ng doktor na baka tuluyan itong mawalan ng pag-asa kapag nalamang hindi successful ang pagdevelop sa sperm and egg cells namin. Napakunot ang noo ni Lorraine. Ha? Ano? Hindi ko maintindihan, Zoren. Napasabunot si Lorraine sa ulo kaya binalingan siya ng tingin. Nang lumuluhang si Zoren. Dahil sa kondisyon ni Mary, kahit ang egg cells ito ay apektado na. Kumalat na ang cancer cells sa buong katawan niya. At kung sakali mang kumuha kami ng another test, maging successful man yun, posibleng ang bata naman ang mahirapan habang pinagbubuntis mo. Posibleng makunan ka. In short, kahit na anong paraan, sa malalang kondisyon ni Mary, hinding-hindi na niya kayang magbuntis o magbigay sa akin ng anak. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin, Zoren? Niloloko natin siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit? Napaiyak na nga lamang si Lorraine. Dahil alam kong hindi ka papayag, lalo na't may nakaraan tayo kapag nalaman yun ni Mary. Katulad ng sinabi ng doktor, baka mawalan na ng ganang lumaban si Mary at hayaan na lang ang katawan na magpakain sa karamdaman niya. Baka mas lalo siyang mapaaga na mawala sa atin. Lorraine, alam kong ikaw rin ayaw mo mangyari yun mula nang magkasakit si Mary. Lahat na nang nagpapasaya sa kanya ginagawa ko. Binibigay ko dahil kailangan niyang lumaban. Doon man lang makagawa ko ng mabuti dahil alam kong una pa lang. Parang hindi na naging ganun kaganda ang trato ko sa kanya para lang makalimutan ka. Hanggang sa huling hininga niya. Nagkamali ako at hindi ko siya nagawang pasayahin. Ayokong ma-disappoint si Mary. Alam kong mahal na mahal niya ako at ayokong sayangin yun. Kahit na sa huling hininga niya. Napaiyak na rin ang lalaki. Lalong binasag ang puso ni Lorraine. Napahawak siya sa tiyan niyang patuloy sa paglaki. Ibig sabihin pala, anak ko ang dinadala ko. Anito at muling napahagulgol. Tumango si Zoren. Oo, Lorraine. Anak natin siya. Sperm cells ko lang ang itinanim sa'yo. Pero ang alam ni Mary, develop na egg and sperm cells namin yun. Lorraine, pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Ngayong alam mo na ang totoo. Dahan-dahan na nagangat ng tingin si Lorraine kay Zoren. Kumunot ang noo niya. Nasapon niya rin ang dibdib niya dahil para bang nababasa niya mula sa mga matang nangungusap ng lalaki ang gusto nitong sabihin. Ano yun? Pwede bang magpanggap ka pa rin na walang nalalaman? Pwede bang huwag mong sabihin kay Mary na hindi naging successful ang pagdevelop ng egg and sperm cells namin? Pwede bang huwag mong sabihin sa kanya na ikaw ang biological mother ng batang dinadala mo? Tuluyan na ngang bumagsak ang mga luha ni Lorraine. Mas lalong naging masagana yun sa pagkakataong to. Pero Zoren, please Lorraine, gawin mo para sa kanya. Gawin mo para kay Mary na matalik mong kaibigan. Mahal na mahal ka niya, Lorraine. Kahit noong bagong kasal pa lang kami, palagi kanyang kinukwento sa akin. Kailangan niyang lumaban para mabuhay. Please. Ngayon alam mo ng totoo. Huwag kang alis sa tabi namin. Kailangan ng kaibigan mo. Lorraine. Anito at mabilis na lumapit sa kanya ang lalaki. Nagulat siya nang hawakan nga nito ang dalawang kamay niya. Gagawin ko ang lahat. Basta lang tuparin mo ang hinihiling ko. Humugot ng lakas ng loob sa sarili si Lorraine. Pilit niyang pinakalma ang sarili at kalaunan.
inintindi ang sitwasyon at ang lahat ng mas makabubuti. Tumango siya at sumagot ng oo na mabilis na nagpaangat ng tingin kay Zoren sa kanya. Lumiwanag ang mukha nito na tila nakaramdam ng pag-asa. Talaga? Tumango ulit ang dalaga. Oo, para sa kaibigan ko at para pambawi sa'yo, pumapayag ako. Maraming salamat. Hindi na naipagpatuloy pa ni Lorraine ang sinasabi nang biglang nilapitan siya ni Zoren at mabilis na niyakap. Natulala si Lorraine. Muli niyang naramdaman ang pagtigil ng mundo niya. Halos pigilan niya ang paghinga. Napakalakas ng tibok ng puso niya dulot ng kaba. Maraming salamat, Lorraine. Salamat talaga. Tulala habang lula ng sasakyan si Lorraine. Kasalukuyan silang papunta ngayon sa ospital para bisitahin si Mary. Kung hindi mo pa kaya makita si Mary, ayos lang naman, Lorraine. Napalingon si Lorraine sa lalaking nagsalita. Wala niya itong buhay na tinignan. Ayos lang ako, Zoren. Ikaw na nga ang nagsabi na kailangan ako ng kaibigan ko. Huwag kang mag-alala. Ang pinangako ko sa iyo gagawin ko. Malamig nitong turan at saka muling tumingin sa kawalan. I'm so sorry, Mary. Pagkarating sa ospital, ay huminga ng malalim si Lorraine. Pinag-aralan niyang ngumiti ng masaya. Nag-ayos din siya para hindi naman halata ang namumugto niyang mga mata. Gayon din si Zoren na kalalabas pa lang ng comfort room. Nauna ka palang natapos. Anito kay Lorraine na naghihintay sa kanya. Ngumiti lang ng tipid ang babae at saka na sila nagtungo sa kwarto ng kaibigan. Doon ay halos basagin at pagpira-pirasuhin ang puso ng dalaga nang makita ang kaibigang butot balat, nangihina at puno ng aparato sa katawan. Bumagsak kaagad ang namuong luha sa mga mata ni Lorraine. Nanatili siyang nakatayo sa pinto habang tinitignan ng kaibigang mahimbing na natutulog. Gamitin mo muna ang panyo ko. Wika ng lalaki. Napalingon naman si Lorraine sa kamay nitong nakalahad sa kanya na may hawak na panyo. Hindi na niya tinignan ang mukha ni Zoren at kinuha na lang yun. Naramdaman pa niya ang pagtapik ng lalaki sa balikat niya at sa kanan na unang lumapit kay Mary. Huminga na nga rin siya ng malalim at nagpunas ng luha. Humugot siya ng lakas ng loob mula sa sarili at pilit na isinilay ang ngiti sa labi. Hi, Sisi! Masiglang sigaw ni Lorraine habang nakangiti ng malapad. Pilit na pinapakita sa kaibigan na masaya siya. Nagising naman si Mary at nang makita si Lorraine na lumalaki na nga ang tiyan ay napangiti rin siya ng matamis. Sisi, anito, at pilit na itinaas ang dalawang kamay upang magpayakap sa kaibigan. Pinagbigyan naman niya ni Lorraine at ngumiti ng walang kasing tamis. Jesus, ang sisi ko talaga, nagpapalambing pa. Biro ni Lorraine na ikinatawa naman ang mahina ni Mary. Kamusta ka, Sisi? Okay ka lang ba dito? Tanong ni Lorraine. Inabutan naman siya ng upuan ni Zoren upang makaupo ito sa harap ni Mary. Nang makita yon ni Mary ay maliit at tipid ng ngiti lang ang ginawa niya. Napansin naman yon ni Lorraine at kaunting nailang, ngunit pilit na binago ang sitwasyon. Sisi, hoy haler, kamusta ka kako rito? Okay ba sila? Baka may doktor na masama ang ugali o kaya naman nurse. Naku, sabihin mo sa akin, isumbong mo sa akin, ire-report ko sila kaagad o kaya awayin. Sabi nga ni Lorraine, parang ang maging masaya ang atmosphere. Natawa naman si Mary sa kaibigan. Wala naman, Sisi. Mababait sila sa akin. Heto nga ay kagagaling lang inilang palitan ng dextrose ko. Anito, nagangat naman ang tingin sa Lorraine sa dextrose. Puno pa nga yun ng mukhang bago. Ngumiti siya ng tipid. Pinagmasdan niya ang kaibigan na malaki na ang ikinapanghina ng katawan. Babe, nag-slice ako ng apples, kumain ka muna. Wika ni Zoren. Naagaw niyon ang pansin ni Lorraine. Thank you babe, hanggang ngayon sobrang sweet mo pa rin talaga. Pasensya ka na at naging alagain mo nala talaga ako Muling namuha ang luha sa mata. Pumuntong hininga si Zoren at tumupo sa tabi niya.
Huwag mong isipin yun, babe. Ayos lang. Trabaho kong alagaan ka at maging baby natin. Anito at ngumiti kay Lorraine, sabay baba nang tingin sa tiyan nitong lumalaki. Nailang tuloy si Lorraine, ngunit natigilan nang maramdaman niyang hinawakan ni Mary ang tiyan niya. Nag-angat siya ng tingin dito. Kaya nga excited na akong makita si baby. Anito na muling bumasag sa puso ni Lorraine. Natapos ang buong araw ng pagbisita nilang yun na puro pagkailang, awa at guilt ang naramdaman ni Lorraine. Gustuhin man niyang ipagtapat kay Mary ang buong katotohanan ay hindi maaari dahil sa kondisyon nito. Mabilis pang lumipas ang maraming araw. Patuloy ang paglilihi niya at lahat ng gustuhin at hilingin niya kay Zoren. Ibinibigay naman ito para sa kanya. Kung minsan ay hindi na lamang siya nagsasabi at siya na lamang ang nagpupunta sa tindahan para bumili, ngunit isang araw, wala kaming nata de coco, iha. Doon pa sa supermarket mayroon. Wika ng tinderang pinagtanungan niya. Bigla tuloy nanubig ang mga mata ni Lorraine. Tinignan niya ang kahabaan ng kalsada at napakainit pa man din. Naramdaman na lamang niya ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Kahapon pa kasi siya naghahanap ng nata de coco. Madalas, siya lang mag-isa sa bahay kaya naman sariling sikap lahat. Maliban na lang kung nakauwi na ang kapatid niya o di kaya si Zoren. Bigo siyang naglakad pa uwi. Bagsak ang magkabila niyang balikat at hindi maipinta ang mukha. Ay, gusto ko talaga ng nata de coco. Pulong nito ng dismayado. Dahil paliko ang daan patungo sa kanila, ay lumiko nga siya ngunit nagulantang nang bigla na lamang may prumeno sa likod niya. Ay, kabayo kang bilat! Sigaw nito at napaupo pa sa mainit na semento. Aray! Daing niya at nasapuang petan. Samantala nagulat naman si Zoren, nalulan ng sasakyan. Lorraine? Sigaw niya sa pangalan ng dalaga nang mamukaan niya to. Diyos ko, si Lorraine nga. Sigaw niya at mabilis pa sa 4:00 na lumabas sa kotse at nilapitan ng dalaga ngayon ay namimilipit na. Haray! Halos maiyak na daing na Lorraine. Okay ka lang? Napalingon siya sa direksyon nang nagsalita at halos malaglag ang panga niya nang makita ang napakagwapong muka ng ex-boyfriend niyang halos makabangga na pala sa kanya. Zoren? Bakit tanghaling tapat nasa labas ka? Mainit. Sermo naman ang lalaki at napasigaw na lang ang dalaga ng maramdaman niyang binuhat siya nito na animoy siya ang tunay na asawa. Ibaba mo nga ako, Zoren. Kaya kong sarili ko. Galit niyang pigil sa lalaki. Ngunit hindi nagpatinag si Zoren. Patuloy niya itong binuhat at ipinasok sa loob ng kotse. Hoy! Sigaw muli ng dalaga at pinalo pa ang braso niya nang maiupo na nga siya nito sa sasakyan. Dadalhin kita sa ospital. Baka mamaya, anong nangyari sa baby natin? Anito. Akma pa sa pagbuka ang bibig ng dalaga upang magsalita, ngunit mariing napapikit nang bigla na lang isara ng sobrang lakas ni Zoren ang pinto ng kotse niya. Napaikom tuloy siya ng bibig. Heist! Pagkarating sa ospital ay maayos naman ang naging resulta ng check-up. Wala namang nangyari sa bata at malakas ang heartbeat nito. Gayon din ang kapit nito sa sinapupunan ng dalaga. Doon lang nakahinga ng maluwag si Zoren. O diba? Sabi ko naman sa'yo okay lang si baby. Natigilan sa pagsasalita si Lorraine nang maramdaman ang paggulo ng tiyan niya. Muli na naman niyang naalala ang nata de coco na kahapon pa niya pinapangarap. Namuo na naman tuloy ang luha sa kanyang mga mata na ikinagulat at mabilis na ikinatayo ni Zoren mula sa pagkakaupo. Oh, bakit? Anong nararamdaman mo? Anong nangyayari sa'yo? Kinagat ni Lorraine ang ibabang labi niya at pinipigilang pumatak ang mga luha niya. Natawa ng mahina si Zoren dahil talagang napakaganda ni Lorraine para itong nagpapakute sa harapan niya. Umupo siya sa harap nito, kasabay rin nun ang pag-alis ng doktora. Bakit? May gusto ka bang kainin? Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto ni baby. Nakangiting sabi nito at itinutok pa ang tenga sa tiyan niya na lubos ikinagulat ni Lorraine. Napatukod pa siya
ng kamay sa kama. Zoren, ano baby ko, anong gusto niyan ha? Sabihin mo kay mama, sabihin sa akin kung ano ang gusto para mabili natin, okay ba yun? Anito, na unti-unting nagpasilay sa ngiti ni Lorraine. Muli na namang nangilid ang luha niya dahil ito pala ang pakiramdam ng soon-to-be mommy. Sige na baby ko, I'll tell your mom kung anong gusto mo. Dagdag pa nito at kaunting kiniliti ang tiyan ni Lorraine. Natawa naman ang dalaga. Nagulat si Zoren nung una pero dahil nakikita niyang tumatawa ang ina ng magiging anak niya, ay pinagkikiliti pa rin niya ito. Si Lorraine naman ay nagmamakaawa sa kanya na tumigil na. Samantala natigilan ng doktora sa pagtulak sa wheelchair ni Mary nang makitang sweet na nagtatawanan sina Zoren at Lorraine. Akma na sana niya itong pabalik sa kwarto ni Mary nang pigilan siya nito. Huwag na doktora. Tipid nitong sabi at pinagmasa ng dalaga. Nasasaktan man siya sa kaloob-looban niya, ngunit masaya na rin siya kahit na lumuluha ang puso niya kung sakaling maiwan niya ang asawa. Alam naman niyang magiging masaya ito sa piling ng kaibigan na si Lorraine na dapat naman talaga ang naging asawa niya at kasama niya ngayon. Kundi lang dahil sa kagagawan niya dati. Kaya naman tinatama niya kung ano na ang dapat na nangyari matagal na. Siguro naman hindi pa huli ang lahat. Napangiti siya ng mapait. Nang araw ring yun ay binilhan ni Zoren ng nata de coco ang dalaga. Natawa pa nga ito dahil sa lahat pa talaga ng pwedeng paglihian ni Lorraine, pagkain pa talaga ng bata. Kung sa bagay, may baby nga naman sa tiyan niya. Mabilis na lumipas ang maraming buwan, buhat ng araw na yun na napag-alaman ni Zoren na inililihim ni Lorraine sa kanya ang mga gusto nitong kainin ay mas pinagtuunan niya ito ng pansin. Palagi niya itong tinatanong kung anong mga gusto nito, ano ang gustong gawin, saan gustong pumunta at kung ano-ano pa. Naramdaman tuloy ni Lorraine ang pagkalinga at pagmamahal sa kanya ni Zoren. Yun nga lang, pilit pa rin siyang nagbibigay ng espasyo para sa kanilang dalawa. Alam niya kasing mali na parehas nilang magustuhan ng isa't isa. Ayaw naman niya ang maging kabit at higit sa lahat, ayaw niyang sirain ang tiwala ng kaibigan. Gayunpaman, kung minsan hindi maiiwasan ang pagiging marupok ni Lorraine. Oh, dahan-dahan naman Lorraine. Puliaw sa kanya ng lalaki nung muntik na nga siyang madulas. Basa kasi ang semento at hindi niya yun napansin. Malaki na rin ang tiyan niya at hirap ng maglakad. Inalalayan siya ni Zoren na magtungo sa sofa. Doon ay pinaupo siya ng lalaki at kinuhanan ng malamig na tubig. Ininom niya yon at napakaramdaman ng tila paghagod nun sa lalamunan niya. Nitong mga nakaraan kasi ay napapadalas kung hingalin siya. Marahil ay sa tiyan niyang napakalaki na. Kulang na lang ay mag-apuran na nga ang batang lumabas. Natawa tuloy siya sa sariling naisip. Anong gusto mong kainin mamaya? Tanong ni Zoren nang maupo nga ito sa harapan niya. Kahit ano na lang. Teka, hindi ka ba pupunta kay Mary? Kagabi ka pa nandito ah. Baka kailangan ka na niya sa ospital. 12:00 na ng tanghali eh. Nandun naman ang magulang niya. Alam naman din niyang kailangan kitang bantayan dahil sa kabuanan mo na. Hindi nakapagsalita si Lorraine. Kung sa bagay, kailangan nga naman niya ng bantay. Paano kung bigla na lang siya mapaanak pagkatapos ay wala siyang kasama? Ano na lang kaya ang gagawin niya? Sandali, ikukuha kita ng gatas. Saad ng lalaki at tumayo sa harap niya. Pinisil pa nito ng bahagya ang pisngi niya na mabilis ikinapula ng mga yun. Napayuko tuloy siya at napahagat sa ibabang labi niya. Ayaw niyang makaramdam ng kilig. Pero kung si Zoren ang gumagawa nun, why not, diba? Yun nga lang, mali pa rin. Nang makapagtimpla ng mainit-init na gatas si Zoren at nang maibigay niya yon kay Lorraine, ay ang sakto namang pagtunog ng telepono niya mula sa bulsa. Mabilis niyang kinuha yon. Napakunot naman ang noo ni Lorraine at natigilan sa pag-inom ng gatas. Inilapag niya muna yon sa center table kung saan naupo si Zoren kanina sa harap niya.
Yes, hello? Yes, Doc. Ako nga po. Bakit po? Ano? Oh, sige. Pupunta na ako, Doc. Ingatan yung asawa ko. Sabi nga ni Zoren at mabilis na ipinapa ang tawag. Bigla namang nakaramdam ng kaba si Lorraine. Ano yun? Napano si Mary? Bumagsak daw bigla ang BP ni Mary at mukhang naghahanap na. Aalis na ako. Ha? Teka lang, sasama ako. Pigil sa kanya ni Lorraine at saka nahihirapang tumayo mula sa sofa. Hindi na, Lorraine. Delikado. Baka mapano ka pa. Pero napailing si Lorraine. Ano ka ba? Kaibigan ko si Meryl. Kailangan niya ako. Huwag mo kong pigilan, Zoren. Sasama ako. Inis at magkasalubong ang kilay na sabi ni Lorraine at nanguna pa sa paglabas sa bahay. Napabuntong hininga na nga lang si Zoren at siya na ang nagkandado ng bahay. Inalalayan niya rin si Lorraine na makasakay ng kotse at makalipas lamang ilang minutong pagbiyahe, nakarating na nga rin sila sa ospital. Mula sa emergency room ay nakita nilang ni-revive na si Mary. Napatakip ng bibig si Lorraine at lumapit. Hinawakan niya ang kamay ng kaibigan na ngayon ay tulala lang sa kawalan. Sisi, lumaban ka. Sisi, nandito na ako. Nandito na rin ang asawa mo. Zoren, si Mary. Anito sabay baling kay Zoren na nakapako ang tingin kay Mary. Katulad niya ay umiiyak din ito. Sisi, laban pa. Sabi nga ni Lorraine, nakikiusap. Naramdaman naman niya ang paghigpit ng hawak sa kanya ni Mary. Babe, nandito na ako, laban. Huwag mo akong iwan. Tumabi si Zoren sa kanya at ito naman ang humawak sa kamay ng babae. Samantala napansin ni Lorraine ang pagpatak ng luha ni Mary na lalong ikinabasag ng puso niya. Gustuhin mang magsalita ni Mary ngunit hindi na nga siya makapagsalita pa. Hindi na niya kaya. Nakatulala na lang siya sa kawalan habang patuloy na inaagapan ng mga doktor. Babe, please, lumaban ka. Pagmamakaawa nga nila. Time of death, 12:32 p.m. Napasigaw si Zoren kaya ang doktor natigilan sa pagsasalita. Napasigaw na nga lamang sila ng gising at lalaban pa sila. Pero wala na talaga. Napaluha na nga lang si Lorraine. Nagsasalita rin, nakikiusap na baka pwedeng bumalik ang kaibigan niya. Mabilis siyang napahawak sa tiyan at napakapit sa gilid ng kama ni Mary. Si Zoren naman ay natigilan din. Alerto siyang napabaling sa tingin kay Lorraine at nang akma na itong babagsak ay mabilis niya itong nasalo. Lorraine, ano nangyari sa'yo? Bakit? Aray, manganganak na yata ako, Zoren. Sigaw nitong ikinapanlaki nga ng mga mata ng lalaki. Ano? Diyos ko po, Dok, manganganak na raw siya. Sigaw nito sabay baling sa doktor. Mabilis namang kumilos ang mga to. Mga nurse, back up. Sigaw pa ng doktora habang itinatakbo patungong operating room ang dalaga. Pagkarating doon ay naghanda na nga sila. Sinamahan din ni Zoren si Lorraine sa loob ng operating room habang ito'y nanganganak. 1, 2, 3, push! Sigaw ng doktor at napakalakas na pag-iri ang pinakawala ni Lorraine. Si Zoren man ay napairi na nga rin nang wala sa oras. Go pa! Isa pa, iri pa, sigaw muli ng doktora. Muli na namang umiri si Lorraine. Napapisil pa nga siya sa kamay ni Zoren na hawak-hawak niya kaya ang lalaki halos maubusan na nga ng dugo sa kamay sa higpit ng pagkakapisil ni Lorraine sa kanya. Malapit na. Push! Sa huling pagkakataon, umiri ng walang humpay si Lorraine nang napakalakas. Ibinuhos na niya ang lahat ng kanyang lakas hanggang sa malakas na pag-iyak ng isang munting anghel ang narinig niya. Nabitawan niya ang kamay ni Zoren. Dulot ng panghihina, ang lalaki naman ay automatikong nanubig ang mga mata nang makita ang napakagandang supling na hawak ng doktora. Anak,
Anito, at nang matapos na nga itong linisin at ibalot sa lampin, ibinigay rin ito sa kanya. Si Lorraine naman ay nawala ng malay. Napahagulgol siya. Ngayon ang araw ng pagkawala ng kanyang asawa, ngunit ngayon din ang araw ng pagsilang ng kanyang napakagandang anak. Anak ko, simula ngayon Baby Maria Mary, na ang ipapangalan namin sa iyo ng mama mo. Emosyonal nitong sabi at hinalikan ng noo ng napakagandang anghel sa bisig niya. Nang araw na yun, ay wala sa sarili si Zoren nang makabalik sila sa kwarto kung saan binawian ng buhay si Mary. Doon na lang din niya ipina-admit sina Baby Maria Mary at si Lorraine. Puno na kasi ang silid sa mga ospital. Ito na lamang ang nananatiling maluwag, kaya kahit masakit at mahirap, doon na lang din muna sila na malagi. Tulala habang pinanonood ni Zoren ang anak na umiiyak. Panay sa pagpatak ang kanyang luha. Napayuko na lang si Lorraine na hindi alam kung ano ang sasabihin o kung paano pagagaanin ang nararamdaman ng lalaki. Sa sarili niya ay hindi niya rin magawa yan dahil talagang mahal na mahal niya ang kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, naagaw ng doktorang kumatok sa pinto at pumasok sa kwarto ang atensyon nila. Ito yung doktorang tumitingin sa kalagayan ni Mary. Condolence sa nangyari kay Mary at congratulations sa pagdating ni Baby Mary. Bati nito, natipid lang nilang nginitian. Nilapitan ng doktora ang bata. Ngumiti ito at habang nilalaro ang napaka-inosenteng sanggol, seryoso siyang nagsalita. Bago sumakabilang buhay si Mary, nanghingi siya sa akin ng kapirasong papel at ballpen. Sabay na kumunot ang noo ni Zoren at Lorraine. Nagpatulong din si Lorraine sa lalaki na makasandal dahil nais nitong maupo kahit na sandali lang. Ano pong ibig niyong sabihin, doktora? Inosente at nagugulhang tanong ni Zoren. Ngumiti lang ng tipid ang doktora at mula sa bulsa ng suot niyang lab coat, inilabas niya ang isang yellow paper. Siyang nagsulat niyan at nagtupi. Hindi ko yan binuksan dahil pakiramdam ko mas magiging masaya si Mary kapag kayo ang unang nakabasa. Iniabot niya kay Zoren ang papel. Lalong nagpantay ang noo ni Zoren at dahil sa kuryosidad ni Lorraine ay sabay nila itong binasa. Dear Zoren and Lorraine, maraming salamat sa pagdating niyo sa buhay ko. Dahil sa inyo, natutunan kong lumaban at magpatuloy pa kahit na sobrang hirap na. Mahal kita, Zoren, pero alam kong may nagawa akong pagkakamali noon pa man. Masaya akong lilisan na alam kong naitama ko kung ano man ang nagawa ko dati. I'm sorry, Lorraine. Naging sobrang mabuting kaibigan ka sa akin. Pero nang makita ko kung gaano ka kasaya sa piling ni Zoren at kung paano kanya minamahal, nakaramdam ako ng inggit. Parang gusto ko rin ng lalaking kagaya niya, pero wala akong makilalang kagaya niya. Nang magkalabuan kayo, nag-take advantage ako na i-comfort si Zoren kahit hindi naman talaga yun ang tama. Ilang beses sinabi sa akin ni Zoren dati na mahal ka pa rin niya nung mga panahong hindi pa kami at naging matalik lang kaming magkaibigan. Pero kahit na ganun, hindi ako gumawa ng paraan para nga magkaayos kayo. Kahit na sinasabi mo rin, Lorraine, sa akin na mahal mo pa rin si Zoren. Gumawa pa ako ng paraan para hindi kayo magkaayos. I'm sorry. Alam kong mali. Naramdaman ko naman na habang kami ni Zoren na meron naman talagang hinahanap ang puso niya. At nang malaman kong may taning ng buhay ko, maybe it's time na ma-realize nyo na ang isa't isa pa rin talaga ang mahal nyo. Pero salamat, Zoren, dahil pinasaya mo pa rin ako. Masaya akong lilisan kahit na sumapit na ang oras ko. Kahit na alam kong hindi ako ang biological mother ng bata, masaya pa rin ako. At least, si Lorraine, ang tunay na ina, ang deserve ng pagmamahal mo. Natigilan sa pagbabasa ang dalawa
at nagkatinginan. Kapwa ang mga puso nila ay nagwawala sa kaba at pagkagulumihanan. Alam ba niya? Nagugulahang tanong ni Lorraine. Napailing nang wala sa sarili si Zoren at nilingon ng doktora na nagsagawa sa kanila ng surrogacy. Dok, anong ibig sabihin nito? Huminga ng malalim ang doktora at tumingin sa kanila ng diretsyo. Ipinamulsa rin niya sa suot niyang lab coat ang magkabilang kamay. Mula una hanggang huli, alam ni Mary ang lahat. Wala akong balak ipalam sa kanya pero nang aksidente kong mailaglag ang resulta malapit sa kama niya, ay doon niya nalaman na hindi successful ang pagdevelop ng egg and sperm cells niyong dalawa. Aaminin ko, humagulgol siya, pero alang-alang sa pangako niya sa iyo at sa takot na maiwan kanyang mag-isa, pumayag pa rin siya na ituloy ang surrogacy kahit na sperm cell mo lang ang gagamitin at egg cell naman ni Lorraine. Tinanong ko siya kung ipapaalam ko ba sa iyo pero umiling siya. Buwang desisyon niyang mabigyan ka ng anak sa kahit na ano pang paraan. Bukod doon, isang bagay rin ang ipinagtapat niya sa akin. Ano yun? Sabay na tanong ng dalawa. Ang nakaraan yung dalawa? Ha? Noong bago pa raw naging kayo ni Mary Zoren. Alam na niya ang nakaraan mo at ang nakaraan niyo ni Lorraine. Alam niya sa sarili niyang pinagtulakan niya ang kanyang sarili sa iyo at ginamit mo siya upang kalimutan si Lorraine. Tinanggap daw niya ang lahat ng iyon kahit na alam niyang mali. Noon pa man din daw ay ramdam na niya na si Lorraine naman pa rin talaga ang mahal mo. Kaya naman nang maisip niya ang surrogacy, kay Lorraine talaga siya humingi ng tulong. Gayunpaman, masaya siya na naibalik ka na niya sa taong para sa iyo kasama ang anak ninyo. At least, lilisanin daw niya ang mundo na alam niyang hindi nag-iisa ang lalaking minahal niya ng buong puso at pagkatao. Napaluha ang doktora sa mahaba niyang ikinuwento. Muli niyang naalala ang alaala niya kay Mary. Siya ang naging sumbungan at daingan ng pasyente niya. Siya kasi ang palagi nitong kasama. Lalo na kapag nasa bahay si Zoren at inaasikaso si Lorraine. Napahagulgol sa pag-iyak si Zoren. Nalamukos niya ang papel na hawak at nasapo ang dibdib. Mary, patawarin mo ko. Sorry. Paulit-ulit nitong sabi habang patuloy sa pag-iyak. Nadala na rin ng emosyon si Lorraine na kahit bagong panganak pa lang, napahagulgol na rin. Nang kahit papaano ay kumalma, ipinagpatuloy nila ang pagbasa sa huling liham na naisulat ni Mary bago ito sumakabilang buhay. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Ngayon na magkasama na kayo, masayang masaya ako. Sana napunan ko ang lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Zoren, Lorraine, mahalin mo ang asawa ko. At alam ko namang gagawin mo yun. Alam kong hanggang ngayon, mahal mo pa rin siya. Masaya akong nakikita kayong masaya. Mahal na mahal kita, Sisi. At ang magiging anak niyo. Sana naging tuloy ako para sa naudlot niyong pagmamahalan. Hanggang sa muli, mga mahal kong kaibigan at asawa. Paalam na. From Mary. Napatakip ng mukha si Lorraine. Kahit na masakit ang ibabang bahagi niya, napahagulgol siya ng napakalakas. Niyakap naman siya ni Zoren at tinamayan. Hinaplos-haplos nito ang likod niya habang patuloy na umiiyak. Napayuko naman ang doktora at nagpunas ng luha. Mula sa bulsa ng suot niyang lab coat ay kinuha niya ang isang maliit na manika. Manika na palaging hawak ni Mary na pangarap niyang maiabot sa magiging anak nila ni Zoren o magiging anak ni Zoren at Mary. Hinaplos niya ang noo ng bata. Welcome to the world, baby Maria Mary Madrigal. Ang bagong silang na Mary Madrigal. Ipinurol ng 3 araw at 3 gabi si Mary sa bahay nila Zoren. Lahat ay naging emosyonal at hindi matanggap ang sinapit ng babaeng napakabait. Ni minsan ay walang nabalitaan sina Lorraine, Zoren at maging pamilya nito na nakaaway ni Mary.
Talagang napakabusilak ng puso nito, mapangunawa at mapagbigay. Hanggang sa huling sandali ng buhay nito, mas iniisip pa rin niya ang kapakanan ng kaniyang mga minamahal sa buhay. Nakagawa man siya ng mali dati, ang mahalaga, nagsisi siya at tinama niyang mali. Maraming salamat asawa ko. Wika ng emosyonal at tumagulgol na si Zoren. Mahal na mahal kita, Sisi. Napakabuti mo. At pinapatawad na kita. Hindi naman ako nagalit sa iyo eh. Sabi nga nito. At emosyonal na hinulog ang puting rosas sa kabaong nito. Makalipas ang 2 taon, kapwa natanggap na nga nila Zoren at Lorraine ang nangyari kay Mary. Mas nag-focus na rin sila sa pag-aalaga sa kanilang anak na si Baby Maria Mary na ngayon ay nakakatakbo na. Go baby! Kay mommy, bilis! Wika ni Lorraine habang inilalahad ang kamay upang salubungin ang anak. No baby kay daddy. Punta tayo, Jabi. Panguuto naman ni Zoren at dahil mukhang Jabi ang anak, sa ama nga ito nagpunta. Natawa na lang si Lorraine bago nasapo ang noo. Hay nako, akong nagpakahirap para buhayin ka sa loob ng matres ko. Pero mukha kang daddy. Anito ng pabiro. Natawa naman si Zoren at kinilig ang napakalusog at napakabigat na unika iha. Kasi nga po love yan ni daddy. Ano baby ko, ang cute-cute talaga ng anak ko, manang-mana sa daddy. Nang marinig yun ni Lorraine, ay natatawa siyang nagpamewang. Aba, sa mukha ko kaya kumuha ng mukhang anak ko ikaw talaga? Anito at inakmaan nang pambabatok ang lalaki nang bigla namang umiyak ng malakas si Baby Mary. Ayan ikaw kasi huwag mo nang araw kasing papaluin si daddy bad yun. Nakangusong sabi ni Zoren habang pinapatahan ng anak. Nang makita ng bata ang nakakalokong itsura ng ama, habang tumatawa ay humahagikik nga rin ito sa pagtawa. Napangiti siya ng matamis. Napakasarap nilang tignan. Habang nagkukulitan ng magama, nagtungo muna siya sa kusina upang magluto. Nakangiti siya habang inahalo ang ulam na nakasalang. Sa nagdaang 2 taon, marami ang nangyari. Bumalik na si Zoren sa pagtatrabaho habang si Lorraine naman ay naging abala sa pag-aalaga at pagpapalaki kay Baby Maria Mary. Ngunit sa nagdaang 2 taong yun, naramdaman niya mula kay Zoren ang paghihintay. Naramdaman niyang mahal siya nito at mahalaga siya para rito kaya ang puso ng dalaga tuluyang nabuksan muli para kay Zoren. Sa bahay ni na Zoren at Mary na rin pala sila tumira. Tamang nagsasama sila pero para sa bata lang. Ang sa kanila kasi ay nanatiling malabo pa. Siyempre respeto na rin kay Mary. Hindi rin naging sila kaagad pagkatapos ngang mamatay ni Mary. Sa kasalukuyan, napapikit sa sarap si Lorraine nang malasahan ang niluto niyang ulam. Luto na! Masiglang wika niya at saka na isinigaw ang pangalan ng lalaki. Zoren, kakain na! Lorraine, isang malumanay na boses ang narinig niya at 2 kamay ang naramdaman niyang yumakap sa tiyan niya. Natigilan siya at naramdaman ng napakabilis na pagtibok ng puso niya. Zoren, anong ginagawa mo? Magsasandok na ako. Nang biglang, mahal kita. Lalong na semento ang katawan ng dalaga nang wala sa oras. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Pero katulad ng dati, hindi kita mamadaliin. Maghihintay ako, Lorraine. Maghihintay ako, love, kung kailan ka magiging handa. Sa pagtawag sa kanyang muli ng love, ng lalaki ay bigla na lamang nanubig ang kanyang mga mata. Napapikit siya, kaya tumulo ng tuluyan ang luha niya. Namiss ko yun. Utal-utal nitong sabi. Kaya napangiti ng matamis si Zoren. Mas lalo niyang naramdaman ang paghigpit ng pagkakayakap nito at ang paglambing nito sa likuran niya. Itinukod pa ni Zoren ang baba niya sa balikat ni Lorraine. Miss na kita. Sobra.
mas lalong nalusaw ang puso ng babae. Tulad ng nararamdaman ng puso, hinarap niya ang lalaki at ang kamay, ipinulupot niya sa batok nito. Napangiti siya. Mahal na mahal din kita. Dahan-dahang inilapat ni Zoren ang labi niya sa labi ng pinakamamahal niyang babae at nang hindi nagpumigla si Lorraine at sa halip ay sinuklian pa nga niya ng matamis na paghalik ay napangiti siya lalo na ang puso niyang nag-uumapaw sa saya. Ang isang simpleng halik na yon ay nauwi sa napakapusok na tagpo. Nadadala ng emosyon si Zoren na unti-unting inilakbay ang kamay mula sa bewang papunta sa likod ng babae at natigilan na lang nang bigla nilang marinig ang pagiyak ng kanilang unika iha. Alerto nilang binalingan ng tingin at nilapitan ito. Ngawa na ngawa ang bata dahil nadapa na pala ito. Aru, kawawa naman ang baby. Hindi na po, hindi na. Masakit ba? Ay sus, halo natin yung semento na yan. Pabaklang sabi pa ni Zoren habang pinapatahan ng anak at pinalo pa nga ang semento. Sobrang bait at responsable nga nitong ama. Natawa naman si Lorraine. Bagay pala kay Zoren ang maging bakla. Ayan, palo na bad yan no? Hinurt ang baby ko. Sabi pa nga nito. Nang tignan siya ng lalaki ay nginitian nga siya ng nakakaloko. Bigla niyang naibaling sa ibang direksyon ng paningin. Bigla niyang naramdaman ang pag-init ng magkabila niyang pisngi. I love you. Narinig niyang sabi ni Zoren. Kaya napakabilis na naman. Nang napabaling ng tingin. Kasabay pa noon ang pagkindat ng lalaki na tuluyang ikinapula ng buong muka at tenga ni Lorraine. Natawa tuloy si Zoren at nang marinig na naman ang pag-atungal ng iyak ng anak, ibinaling niya ang tingin rito at hinele na animoy isang sanggol pa rin ang 2 years old at napakalusog na anak. Napangiti si Lorraine. Mahal na mahal din kita, Zoren. Isang araw, isang text message mula kay Zoren ang na-receive ni Lorraine. Napangiti siya. Nang mabasa yon, Love, punta kayo mamayang 6 p.m. ni Baby Mary sa park. Lagyan mo na lang ng takip ang ulo niya at ibalot mo sa jacket at pajama. Hihintayin ko kayo ron. Kakain tayo. Anito na may nakalagay pang emoji na nakakindat sa dulo. Naibalibag tuloy ni Lorraine sa kama ang cellphone at impit na nagtititilis sa kilig. Nang narinig niya ang pagiyak ng anak mula sa crib ay mabilis siyang napabangon at pinatahan to. Tinimplahan niya rin ang gatas. Nang matapos ay pinagmasdan niya ang anak na masarap na natutulog habang hawak ang gatas sa kaliwang kamay. Napangiti siya. Sobrang ganda ng anak ko. Nang sumapit ang 5:30, lumabas na nga sila ng bahay at sumakay sa taxi. Saktong 6:00 ay nakarating na nga sila sa parke. Napangiti siya nang makitang maraming tao roon at narinig niya na lang sa mga tao na may gaganapin palang na fireworks display. Bigla siyang na-excite. Narinig mo yun, anak? May fireworks display raw. Maganda yun. Pumalakpak naman sa tuwa ang bata kahit na hindi naiintindihan ang sinasabi ng ina. Natawa si Lorraine at inilibot ang paningin sa paligid. Ako bang hinahanap ng love ko? Nagulat si Lorraine nang bigla na lamang marinig ang boses ni Zoren at naramdaman ang malambing nitong pagyakap mula sa likod niya. Mabilis tuloy niyang naramdaman ang pag-init ng magkabila niyang pisngi. Hindi man niya nakikita ang sarili sa salamin pero alam niyang namumula na siya sa kilig. Tara, dun tayo sa damuhan. May dala akong sapin. Anito at ipinakita pa ang sapin na dala niya. Nakangiti namang sumang-ayon si Lorraine at sumunod sa lalaki. Inilatag yun ni Zoren at naupo na nga sila pareho. At ang lalaki ay muling tumayo at nagpaalam na bibili ng makakain nila. Pagkarating nito ay natawa si Lorraine. Nang makita ang napakaraming pagkain na dala, mayroong isaw, kwek-kwek, kikiam fish balls at kung ano-ano pa. Siyempre hindi din mawawala ang para sa kanilang napakakulit na baby. Ang cotton candy na talagang paborito ni Baby Mary pero nililimitahan na lang nila
dahil matamis. Kumain silang masaya na parang isang buong pamilya. Kasal na lang talaga ang kulang. Pero paano naman mangyayari yun kung hindi nagtatanong ang lalaki, diba? Hindi nga niya alam kung ano ang label nila. Nang magsimula ang fireworks display, ay napanganga sa labis na kamanghaan si Lorraine. Tumayo rin siya habang kilig ang anak. Tuwang-tuwa naman ang bata at nagpapapalakpak na naman. Wow! Sobrang ganda, hindi ba, baby ko? Ang ganda! Anito at tumatalon pa sa saya. Napangiti naman si Zoren at nagpunta sa likuran ni Lorraine. Hindi yun napansin ng babae. Mula sa bulsa ng suot niyang coat, ay kinuha niya ang isang maliit na pulang kahon at dahan-dahan na lumuhod sa likod ng babaeng pinakamamahal niya. Nagsigawan naman ang mga taong nasa paligid nila, kaya si Lorraine ay napakunot ang noo. Tinignan niya ang paligid at lahat sila ay nakanguso habang itinuturo ang lalaki sa likuran niya. Nang balingan niya ng tingin yon, ay nalaglag ang panga niya. Diyos ko po, naibulalas nito sabay takip sa isa niyang kamay sa bibig niya. Love, will you marry me? Nang marinig yon ng mga taong nasa paligid nila at nakapalibot sa kanila ay nagsigawan ng mga to sa kilig. May bakla pang ang nagtititili. Nangilig naman ang mga luha ni Lorraine. Napayakap siya ng mahigpit sa anak niyang walang kamalay-malay sa kung anong nangyayari. Yes, love. Pumapayag na ako. Umiiyak nitong sabi kaya ang mga mata ng lalaki ay bigla na lamang nagningning. Napasigaw pa nga ito ng yes at napatalon pa sa saya. Nagsigawan na naman ang mga tao at nagpalakpakan. Sana all! Sabi pa nga ng iba. Isinuot na nga ni Zoren ang singsing sa palasingsingan ni Lorraine at emosyonal itong niyakap at hinalikan sa noo. Salamat, love. Luha ang sabi nito at tinignan ang fireworks display na nagpapaliwanag sa kabuuan ng parke. Salamat, Panginoon kong Diyos. Kinumpleto mo ang buhay ko. The best po talaga ang mga plano mo. Makalipas lamang 1 linggo, nalaglag ang panga ni Lorraine nang bigla na lang siyang binigyan ng wedding gown ni Zoren at anito na bukas na raw ang kasal nila. Ano? Yes, bukas. Sagot ng lalaking malapad na nakangiti sa harap niya sabay kindat. Nasapo niya ang dibdib. Parang kakapropose niya lang sa akin kahapon tapos ikakasal na kami bukas? My goodness. Bulong nito at noon naman ang sunod niyang nasapo. Iniwan naman siya ng lalaki at kinuhang umiiyak na anak. Tinignan niya ang gown na binigay ni Zoren at napangiti siya sa napakaganda nitong disenyo. Salamat, mahal ko. Kinabukasan, matiwasay na naidaos ang kasal. Nagsigawan ang lahat nang i-anunsyo na